Guys, for today's video, meron akong Maya Credit, oh. Ito, Maya Easy Credit. Yan, 11,000. Pero scroll natin pababa. Nakita nyo, wala akong transaction. Well, since na nagkaroon ako ng Maya Credit, hindi talaga ako nanghihiram with Maya Credit. Bakit? Hindi ko alam kasi parang hindi worth it para sa akin manghiram with Maya Credit. And yan yung gusto kong i-share sa inyo. Yung point of view ko na bakit hindi ako gumagamit ng Maya Credit. But, ipapakita ko din sa inyo, in this video, nagagamitin ko si Maya Credit. Magta-try tayong manghiram with Maya Credit. And then, once na makita natin, i-compare na natin yung Maya Credit na yan with other services na merong mas mababang interest and service charges. Para makita natin how does Maya Credit really compare with others. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so manghiram tayo ngayon dito kay Maya. I-open natin yung Maya, yan. Tapos i-click natin dito sa credit. Yan, kung makikita nyo, available pa na 11,000 yung Maya credit ko. So, click natin yung transfer to wallet. I-enter natin yung buong amount, 11,000. And then, ito yung details ng loan. So, 11,000 yung principal. And then, may service charge na 6.99%, which is 768.90 pesos. Basically, processing fee and interest yan eh. And then, documentary stamp tax na 6.78 pesos. So, ang total na loan repayment ko is 11,775.68. And then, ita-transfer yan dito sa aking Maya wallet. Ayan. And then, pag clinic natin yung transfer now, ayan, magpaprocess siya. Ayan. You have transferred 11,000 pesos. Ayan. So, makikita nyo dito na use na yung 11,000 na limit ko and zero na siya. Tapos, nandito sa ilalim yung documentary stamp tax and service fees. Tapos, ito lang yung guys na kailangan, pagbalik ko dito sa wallet is hindi pa lumalabas. Bakit kaya? Tapos, wala pa rin dito sa savings. So, hindi ko alam kung bakit. Pero dapat, mabilis lang eh. So, nag-text na rin dito na, ayan, your Maya credit transaction request is being processed. So, being processed naman daw. Pero, bakit kaya nawala na? Tapos, ayan, dun sa Maya, dun sa transaction, makikita nyo sa e-wallet, na i-transfer na yung amount. So, bakit kaya? Ano kaya nangyari dito? Hindi ko rin alam ba ano nangyari dito. Ginagawa ko to real time as I'm shooting this video. So, sabi pala dito is, meron silang system maintenance. Sana kung may system maintenance sila, sana hindi na lang na-access yung app. Pero nakapag-process ako ng Maya Credit. Balik ako to explain further. I-check ko muna to with the customer service of Maya. Okay, so nakita na natin na ginamit ko si Maya Credit, diba? And na-discuss ko sa inyo kung magkano yung total na babayaran ko and hanggang kailan. How does it compare with others? Kanino natin i-compare? Pwede natin siyang i-compare sa credit line din na na G-Credit. Or pwede rin natin siyang i-compare kay Atome. Yan. Using Atome's card, diba? Parehas naman silang walang annual fee. So, okay din naman siya i-compare head-on. So, with this comparison, mas pipiliin ko gumamit kay Atome. Bakit? Kasi ito, isang buwan lang, ma-charge na ako ng 7% na service charge. Well, yung 7% would vary naman from customer to customer. Pero, nasa around 5 to 7% talaga yung service charge ni Maya Credit. Whereas kay Atome, itong isang buwan na humiram ako kay Atome, which is yan, makikita nyo, wala akong binayaran na interest. So basically, 0% interest and service charges sa loob ng up to 40 days. Diba? O, kung meron kang Maya Credit and meron kang Atome, kanino ka nga ba manghihiram? Manghihiram ka ba dun sa may malaking interest na 7%? Or dito kay Atome na kaya magbigay ng 0%? Another, nakita nyo sa Maya Credit na kailangan ko siyang bayaran kaagad in a month time. Or basically, during my due date, which would be around 15 to 40 days din, depending on your billing end date and due date. Kay Atome, ganun din naman, up to 40 days. However,
you can convert your loan into installment pa. So, meron ka ng una, then kung wala kang pambayad, pwede mo siyang i-convert na installment. Magkakaroon ka na nga lang ng additional interest, pero at least mas mababa yung babayaran mo. Whereas kay Maya Credit, well, buo mo talaga siyang babayaran. Okay itong comparison na ginagawa ko kasi maraming available na option sa akin. So, yan yung reason ko kung bakit hindi ko talaga ginagamit si Maya Credit. Pero, kung ikaw ay limited option at ang meron lang sa'yo ay si Maya Credit, well, wala tayong magagawa. Kung kailangan nyo talaga umutang, mas okay na rin umutang kay Maya Credit versus sa mga online lending apps na yan. Kasi kay Maya Credit, ang service fee or service fee interest would range about 3.99% to 8% or which translate to an APR of up to 96% per annum. Kung meron nga kayong Maya Credit, well, mas okay na hiraman siya versus sa mga online lending apps. But then again, if ang habol nyo is a longer payment term, well, medyo mabigat si Maya Credit kasi kailangan nyo na siyang bayaran kaagad kapag dumating ang inyong due date. Whereas, sa ibang mga online lending app katulad ni Mabilis Cash, ni One Hand, meron silang longer payment term, longer than 1 month na payment term. So, ayan, at least nabigyan ko na kayo ng comparison between Maya Credit and then with Atome or Maya Credit with online lending apps. For our question of the day, sa tingin nyo, ano pang much better option na pwede nyong i-recommend na gamitin versus kay Maya Credit? Like, for example, mas okay ba ang G-Credit over Maya Credit? Mas okay ba ang Revi Credit over Maya Credit? Let me know sa comment section sa baba at kung bakit at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag Road to 100k sub para sa chance nyo naman manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. At syempre, once we reach the 100k subscriber milestone, meron tayong pa-surprise na event. So, ano pa ang hinihintay nyo? I-click nyo na yung subscribe button para makasali kayo. Yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at GraceRuns8958. Sabi niya, hashtag thank you for the information. Hashtag Road to 100k sub. At GraceRuns8958, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Be subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!